Wala nang masasakit pa kaysa sa panganganak ng mag-isa habang ang asawa mo'y yakap ang kanyang kabit sa kabilang kwarto. Anak natin ang mahalaga. Pabayaan mo na siya. Ang malamig na utos ni Mateo. Pilit nilang kinukuha ang aking dignidad, ngunit sa aking pagbangon mula sa kamatayan, isusumpa ko. Luluhod sila sa harap ko. Ngunit kaya ko bang talikuran ang nakaraan para sa aking mga anak? Dito ka na, sa VIP room, Clara. Hayaan mo na si Lina sa charity ward sa ibaba. Sanay naman yun sa hirap. At isa pa, hindi naman kailangan ng espesyal na atensyon ng isang tulad niya. Ang boses na yon ay tila isang matalim na kutsilyong bumaon sa pandinig ni Lina. Isang pamilyar na tinig na dating nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdulot ng isang lamat na hindi na mabubura. Nakakapit ang kanyang nanginginig na mga daliri sa malamig na bakal ng pasilyo, habang ang bawat hininga ay parang isang pagsusumamo sa langit na sana ay nagkakamali lamang siya ng dinig. Sa kabilang bahagi ng malinaw na salamin na pintuan ng VIP maternity wing, nakita niya ang kanyang asawang si Mateo. Maingat nitong inaalalayan si Clara, ang babaeng itinuring ni Lina na parang sariling kapatid, na ngayon ay may nakakaawang ngiti sa mga labi habang hinihimas ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan. Ang haplos ni Mateo sa likod ni Clara ay puno ng pag-iingat at pagmamahal, isang klase ng kalinga na hindi man lamang naramdaman ni Lina sa loob ng 7 buwan ng kanyang mahirap na pagbubuntis sa kanilang kambal. Habang si Mateo ay abala sa pag-aayos ng mamahaling unan para sa komportable at malamig na silid ni Clara, si Lina ay nakatayo sa madilim at mainit na sulok ng pasilyo. Suot ang isang kupas na duster at tsinelas na manipis na ang swelas dahil sa paulit-ulit na paglalakad sa palengke para magtinda. Tiniis ni Lina ang lahat ng hirap, ang pagtitipid sa sariling pagkain at ang pagtatrabaho hanggang madaling araw, makalikom lamang ng bawat sentimo para sa gatas at gamot ng kanyang mga anak. Ang tanging hawak niya ngayon ay ang maliit na kulay asul na sapatos ng sanggol na itinahi niya mula sa mga tira-tirang tela. Isang simbolo ng kanyang pagsasakripisyo na binaliwala lamang ng lalaking nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Ang bawat tahi ng sapatos na yon ay puno ng pangarap, mga pangarap na ngayon ay tila nayurakan sa bawat hakbang ni na Mateo at Clara palayo sa kanya. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson, isang sakit na tila binibiyak ang kanyang buong pagkatao. Parang pinipitpit ang kanyang mga buto, at sa isang iglap, naramdaman niya ang maligamgam na likidong umagos sa kanyang mga binti. Nababasa ang sahig na puno ng dumi at bakas ng maraming yapak. Sinubukan ni Lina na tumawag, na isigaw ang pangalan ni Mateo upang humingi ng saklolo, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyong lalamunan ay isang mahinang ungol ng paghihirap. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, at ang mga puting ilaw sa kisame ng ospital ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin hanggang sa maging madilim ang lahat. Ang tanging nadarama niya ay ang lamig ng sahig na unti-unting sumisipsip sa huling init ng kanyang katawan. Bumagsak si Lina sa malamig at matigas na sahig. Ang kanyang balikat ay tumama sa semento, ngunit hindi na niya ito naramdaman. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay hindi man lamang umabot sa loob ng tahimik at marangyang VIP room kung saan abala si Mateo sa pagbulong ng mga matatamis na salita kay Clara. Nakita ni Lina mula sa ibaba ang masayang pagtatawanan ng dalawa, tila isang napakagandang larawan ng isang pamilyang binuo mula sa kanyang mga luha at pagdurusa. Ang pisikal na sakit ng kanyang pagle-labor ay unti-unting nadaig ng isang mas malalim at mas masakit na hapdi sa kanyang kaluluwa. Ang hapdi ng katotohanang siya ay itinapon na parang isang basahan matapos ang 7 taon ng tapat na pagsisilbi bilang asawa. Sa gitna ng kaguluhan ng mga nurse na tumatakbo patungo sa kanya
at ang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na lumalapit, isang katanungan ang pabalit-balik na umaaling-awngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa sa katahimikan. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang pusong tanging alam lang ay magmahal at magsakripisyo para sa mga taong hindi marunong lumingon sa utang na loob. Sa dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata, ang huling imaheng nakita niya ay ang malupit na likod ni Mateo na unti-unting naglalaho sa likod ng saradong pinto. Iniwan siyang mag-isa sa pampang ng kamatayan, bitbit ang kambal na buhay, na tila ayaw pang sumuko sa kabila ng lahat. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng malamig na operating room ay tila isang habambuhay na paghihirap para kay Lina. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin at ang panghihina ng kanyang katawan, narinig niya ang mahihina at tila nag-aagaw buhay na iyak ng kanyang mga sanggol. Hindi ito ang malakas at masiglang iyak na inaasahan niya. Ito ay isang pagsusumamo ng dalawang munting kaluluwang na paaga ang dating sa mundong puno ng kalupitan. Nang ilapit sa kanya ang dalawang maliit na katawang kulay, lila, at halos kasing laki lamang ng kanyang palad, isang matinding takot ang bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga anak ay isinilang na premature, kulang sa buwan, at bawat paghinga nila ay isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Pagkatapos ng operasyon, habang nakahiga sa isang lumang kama sa recovery room, kinausap si Lina ng isang nurse na may dalang balitang tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga anak ay nangangailangan ng incubator at isang pambihirang uri ng dugo, ang AB negative, dahil sa komplikasyon sa kanilang panganganak. Kung hindi sila agad masalinan ng dugo at mailagay sa tamang pasilidad, ang kanilang mga baga ay bibigay at ang kanilang mga puso ay hihinto sa pagtibok. Ang bawat araw sa ICU ay nagkakahalaga ng halagang hindi man lamang maabot ng kanyang imahinasyon, isang halagang kailanman ay hindi kikitain ng isang tindera sa palengke. Sa gitna ng panginginig, kinuha ni Lina ang kanyang lumang telepono na may basag na screen. Ang kanyang mga daliri ay tila ayaw sumunod habang pinipindot ang numero ni Mateo. Sa ikatlong subok, isang babaeng boses ang sumagot, si Clara. "Hello, Ate Lina. Pasensya ka na. Kumakain kami ni Kuya Mateo sa isang mamahaling restaurant para ipagdiwang ang magandang balita namin. Huwag mo muna siyang isturbuhin. Pagod siya sa trabaho at sa pag-aalaga sa akin." Ang malambing ngunit nakakalason na boses ni Clara ay tila nanunuya sa bawat salita. Narinig ni Lina ang tunog ng mga kubyertos at ang mahinang tawanan sa kabilang linya. Isang mundo ng karangyaan na malayo sa amoy ng gamot at kamatayan na kinalalagyan niya. Inagaw ni Mateo ang telepono at ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. "Lina, itigil mo na ang pag-iinarte mo. Alam kong nagpapanggap ka lang na may sakit ang mga bata para manghingi ng pera. Wala akong pera para sa mga anak mong hindi man lang mabuhay ng maayos. Huwag mo akong gagamitin para sa pansarili mong interes. Mag-isa mo silang ginusto, mag-isa mo silang buhayin." Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Lina hanggang sa mamatay ang linya. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang lalaking nangakong poprotekta sa kanya ang siya mismong nagtulak sa kanya sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Walang ibang pagpipilian, pilit na bumangon si Lina kahit sariwa pa ang tahis sa kanyang tiyan. Ang bawat hakbang patungo sa accounting office ng ospital ay tila isang pagpunit sa kanyang laman. Ngunit ang takot na mawala ang kanyang mga anak ay mas matindi kaysa sa pisikal na sakit. Pagdating doon, lumuhod si Lina sa malamig na semento sa harap ng bintana ng opisina. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig. Humihingi ng awa sa mga taong ang tanging tinitingnan ay ang mga numero sa papel. "Parang awa niyo na. Iligtas niyo ang mga anak ko. Magtatrabaho ako gabi-gabi
Babayaran ko ang bawat sentimo, huwag niyo lang silang pabayaan. Ang kanyang pagsusumamo ay tila hangin lamang na dumaan sa mga taong abala sa kanilang mga tungkulin. Sa gitna ng kanyang pagluhod, lumapit si Lina sa nursery kung saan naroon ang mga incubator. Inilapit niya ang kanyang mukha sa malamig na salamin na naghihiwalay sa kanyang mga anak. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na palad sa salamin. Tila sinusubukang iparating ang kanyang init sa loob. Sa mahinang boses, nagsimula siyang umawit ng isang pampatulog, isang lumang himig na itinuro sa kanya sa ampunan. Ang bawat nota ay nabubulunan ng kanyang mga hikbi, at ang malingamgam na hininga niya ay nagbubuo ng hamog sa salamin. Tila isang ulap na nagtatago sa kanyang hapis. Lalaban tayo mga anak ko. Hindi kayo iiwan ni nanay. Ang bulong niya habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kanyang maputlang pisngi. Hindi kalayuan sa kinalalagyan ni Lina, isang matangkad na lalaking nakaputing coat ang tahimik na nakamasid. Si Dr. Alejandro, ang kilalang pediatric surgeon ng ospital, ay paulit-ulit na tinitingnan ang blood test results ng kambal sa kanyang hawak na tablet. Ang kanyang mga kilay ay nagsasalubong sa pagtataka. Ang pambihirang blood type ng mga bata ay hindi tumutugma sa inaasahang resulta mula sa isang karaniwang pamilya. At may isang pamilyar na katangian sa genetic pattern na yon na matagal na niyang nakikita sa sarili niyang mga kamag-anak. Isang matinding kuryosidad at kaba ang nagsimulang mamuo sa dibdib ng doktor habang pinagmamasdan ang naghihirap na ina sa harap ng incubator. Biglang, ang katahimikan ng nursery ay nabasag ng isang mahaba at nakakangilong tunog mula sa isa sa mga makina. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng incubator ng panganay na sanggol ay nagsimulang kumislap ng mabilis, isang hudyat ng panganib. Ang tuwid na linya sa monitor ay nagpapakita na ang maliit na puso ng sanggol ay tumigil na sa pagtibok. Code blue sa nursery. Ang pasyente sa incubator 4 ay wala ng hininga. Ang sigaw ng isang nurse ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Lina. Napasandal siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakikita ang mga doktor na mabilis na nagtatakbuhan patungo sa kanyang anak. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso na tila sumasabay sa huling hininga ng kanyang sanggol. Sa gitna ng nagkakagulong mga nurse at ang nagbabawalang tunog ng mga medikal na kagamitan, isang matatag at seryosong boses ang nangibabaw sa loob ng nursery. Ako na ang bahala rito. Ihanda ang defibrillator at ang gamot para sa resuscitation. Bilis. Si Dr. Alejandro de la Vega, na kanina pa nakamasid mula sa malayo, ay mabilis na lumapit sa incubator ng naghihingalong sanggol. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad at katiyakan. Tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang harangin ang kamatayan sa pagkuha ng isang inosenteng buhay. Sa bawat pagpindot niya sa maliit na dibdib ng sanggol, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa monitor, naghihintay ng kahit munting tanda ng buhay. Si Lina ay nakasandal sa salamin ng nursery, ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila na unti-unting natutunaw. Nakita niya kung paano dumanas ng hirap ang kanyang anak sa bawat segundo ng pakikipaglaban ni Dr. Alejandro. Sa kanyang isipan, paulit-ulit siyang nagdarasal. Inaalay ang sarili niyang buhay kapalit ng buhay ng kanyang mga sanggol. Matapos ang ilang minutong tila walang katapusan, ang monitor na kanina ay nagpapakita ng tuwid na linya ay biglang gumuhit ng isang maliit na alon. Isang mahina, ngunit matatag na tunog ng pintig ng puso ang muling narinig sa buong silid. Hudyat na nagtagumpay si Dr. Alejandro sa pagbawi sa buhay ng sanggol mula sa bingit ng kamatayan. Hingal na napasandal si Dr. Alejandro sa pader. Ang kanyang puting coat ay bahagyang gusot at ang pawis ay butil-butil sa kanyang noo.
Lumingon siya kay Lina na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng anumang salita. Ligtas na siya, Mrs. Cruz. Pero kailangan pa rin natin ng dugo para sa kanila. Ang AB negative ay napakabihira at ang aming blood bank ay kasalukuyang walang stock para sa ganitong karaming pangangailangan. Ang paliwanag ng doktor sa malumanay na tono. Ngunit sa likod ng kanyang profesionalismo, may isang malalim na katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Nang ilapit ni Dr. Alejandro ang kanyang kamay upang suriin ang pulso ni Lina na tila hihimatay na sa labis na pagod, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay sa manipis na pulso ng babae. Isang lumang pulseras na gawa sa pilak, kupas na ang kulay nito at may mga gasgas na dulot ng panahon, ngunit ang disenyo nito ay hindi malilimutan ni Alejandro. Ito ang disenyo ng pamilya De La Vega, isang espesyal na alaala na ipinagawa ng kanyang ama para sa kanilang nawawalang bunsong kapatid noong nakalipas na 25 taon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking pagtuklas. Dahan-dahang inangat ni Alejandro ang buhok ni Lina sa likod ng kanyang tenga, nagpapanggap na sinusuri ang kondisyon ng balat nito. Doon, nakita niya ang isang maliit na balat o birthmark na hugis puso, eksaktong-eksakto sa paglalarawan ng kanyang ina tungkol sa kanilang nawawalang si Catalina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at pananabik. Hindi maaari. Posible kaya? Ang bulong niya sa sarili habang ang kanyang isipan ay bumabalik sa mga gabing walang tulog ang kanyang ina, umiiyak at nananalangin na mahanap ang kanilang bunso. Dahil sa kawalan ng ibang donor, nagdesisyon si Dr. Alejandro na gawin ang isang bagay na hindi karaniwan sa isang doktor. Huwag kang mag-alala, Mrs. Cruz. Ako na ang magbibigay ng dugo para sa mga anak mo. Pareho kami ng blood type. Ang deklara niya na ikinagulat ng mga nurse sa paligid. Habang kinukuhaan siya ng dugo, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ni Lina na ngayon ay nakatulog na sa labis na kapaguran. Ang bawat patak ng kanyang dugo na dumadaloy patungo sa mga sanggol ay tila isang muling pag-uugnay ng kanilang naputol na ugnayan. Bago umalis sa silid, lumapit si Alejandro sa unan ni Lina. Maingat siyang kumuha ng ilang hibla ng buhok ng babae at inilagay ito sa isang maliit na plastik na supot. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong pamilya De La Vega na matagal nang nagdurusa sa kawalan. Ang pag-asa na muling mabuo ang kanilang pamilya ay muling nagliwanag sa kanyang puso. Isang lihim na tagumpay sa gitna ng trahedya ng isang may sakit na ina. Paglabas niya ng nursery, tinitigan ni Alejandro ang resulta ng DNA test na kinuha niya mula sa mga sanggol at ang sarili niyang record. Ang pagkakatugma ng kanilang genetic markers ay masyadong mataas para maging isang simpleng nagkataon lamang. Ang kanyang kamay ay humigpit sa hawak na supot ng buhok. Catalina, kung ikaw nga ito, sisiguraduhin kong walang sino man ang muling makakasakit sa iyo. Ang sumpa niya sa gitna ng tahimik at madilim na pasilyo ng ospital. Ang misteryong bumabalot sa nakaraan ni Lina ay unti-unti nang nagkakaroon ng linaw at ang bawat hakbang ni Alejandro ay nagdadala sa kanila sa isang katotohanang magpapabago sa kanilang mga buhay habang buhay. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, ito pa ang isusukli mo sa amin? Pinahiya mo ang anak ko sa harap ng mga katrabaho niya. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Hindi pa man lubos na nakakabawi si Lina mula sa operasyon at sa takot na mawala ang kanyang mga anak, heto at nakatayo sa kanyang harap ang kanyang byuda at matapobreng biyanan.
Suot ni Doña Carmen ang kanyang mamahaling alahas at tila bagong ayos na buhok, isang malaking kabaligtaran sa maputla at gusot-gusot na hitsura ni Lina na halos hindi na makatayo sa panghihina. Sa likod ni Doña Carmen, nakatayo si Clara na may hawak na panyo sa kanyang mga mata. Nagpapanggap na umiiyak habang palihim na sumusulyap ng may pait at tagumpay kay Lina. Lumapit si Doña Carmen kay Lina at itinuro ang kanyang daliri sa mukha nito. Tandaan mo, Lina, kinuha ka namin mula sa ampunan na walang saplot sa katawan. Pinakain kita, binihisan at pinatira sa ilalim ng aming bubong. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Tapos ngayon, gagawa ka ng eksena rito sa ospital para magmakaawa ng pera? Ginagamit mo ang mga anak mo para gatasan ang anak ko. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay puno ng lason. Lason, isang klase ng pagmamanipula na 7 taon nang tinitiis ni Lina sa ngalan ng pasasalamat. Paulit-ulit siyang pinapaalalahanan na siya ay isang pulubi lamang na sadyang kinalinga, isang pabigat na dapat ay laging luhod sa harap ng pamilya Cruz. Humakbang pasulong si Clara, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng panunuya. Ate Lina, huwag mo namang pahirapan si Kuya Mateo. Alam mo namang stress na siya sa trabaho, tapos dadagdagan mo pa ng ganitong problema. Heto, kumuha ako ng 500 piso sa pitaka ko. Pambili mo na lang ng diaper ng mga bata. Pasensya ka na. Iyan lang ang kaya kong itulong ngayon dahil kailangan din namin ni Kuya ang pera para sa check-up ko sa VIP wing. Inabot ni Clara ang gusot na pera na parang nagbibigay ng mumo sa isang aso. Ramdam ni Lina ang panginginig ng kanyang mga kalamnan sa sobrang galit, ngunit ang kanyang tuyong lalamunan ay tila ayaw bumuo ng anumang salita. Inilabas ni Doña Carmen ang isang pirasong papel mula sa kanyang mamahaling bag. Pirmahan mo ito, Lina. Isang waiver na nagsasabing hindi mo na kailanman guguluhin si Mateo para sa anumang gastusin dito sa ospital. Kapalit nito, hahayaan ka naming mamuhay sa kapayapaan at hindi na kami magsasampa ng kaso laban sa iyo sa pag-abala sa amin. Huwag kang maging matigas ang ulo. Alam mong wala kang laban sa amin. Ang pananakot na ito ay ang huling baraha ni Doña Carmen upang tuluyang putulin ang anumang responsibilidad ng kanyang anak sa mga sanggol na nasa loob ng incubator. Nanginginig ang kamay ni Lina habang hawak ang ballpen. Tumingin siya sa pinto ng nursery kung saan naroon ang kanyang mga anak na nakikipaglaban para sa bawat hininga. Alam niyang ang pirmahang ito ay isang malaking kawalan ng katarungan, ngunit sa sandaling iyon, ang tanging nais niya ay mailayo ang kanyang mga anak sa lason ng pamilya Cruz. Gamit ang huling lakas na meron siya, mabilis niyang nilagdaan ng papel at ibinato ito sa paanan ni Doña Carmen. Iyan na ang hinihingi niyo, kunin niyo na ang kapayapaan niyo. Pero isinusumpa ko, sa oras na lumabas ako rito, hinding-hindi niyo na muling makikita ang kahit anino ng mga anak ko. Pinulot ni Clara ang pera na nahulog sa sahig at muling inabot kay Lina na may nakakalokong ngiti. Sa kabila ng kanyang pride, tinanggap ni Lina ang pera. Tiniis niya ang hapdi sa kanyang puso dahil alam niyang kailangan ng kanyang mga anak ng kahit maliit na tulong. Ang paglunok niya sa kanyang dignidad ay para sa kaligtasan ng mga sanggol na tanging kayamanan niya. Habang naglalakad palayo sina Doña Carmen at Clara, maririnig ang kanilang mahinang tawanan na tila isang tagumpay sa isang maduming laro. Sa kabilang panig ng pasilyo, isang tunog ng shutter ng kamera mula sa isang telepono ang bahagyang narinig, ngunit walang nakapansin dito. Isang misteryosong lalaki ang kanina papalihim na kumukuha ng litrato sa bawat tagpo ng pang-aapi ni na Doña Carmen at Clara kay Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang tinitingnan ang mga kuhang larawan sa kanyang screen. Sino ang taong ito at ano ang kanyang pakay sa pagkuha ng ebidensya ng paghihirap ni Lina?
bago pa man tuluyang makalayo ang mga kontrabida. Isang matipunong boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran nila. Bawal ang mga basura sa pasilyong ito. Kung wala kayong balak tumulong sa pasyente, mas mabuti pang lumayas na kayo bago ko tawagin ang security para kaladkarin kayo palabas. Si Dr. Gabriel, ang kaibigan ni Alejandro, ay nakatayo doon na may krus na mga braso at isang tingin na tila kayang tumunaw ng bakal. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagmamalaki ni na Doña Carmen. Ang katahimikan ay muling bumalot sa pasilyo habang si Lina ay dahan-dahang napaupo sa silya, yakap ang gusot na 500 piso, habang ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang panata ng pagbangon. Ang awtoridad sa boses ni Dr. Gabriel ay tila isang pader na humarang sa pagmamalaki ni na Doña Carmen at Clara. Hindi nagtagal, dumating ang 2 gwardiya ng ospital at maingat ngunit matatag na inalalayan ang 2 babae patungo sa exit. Ang mukha ni Doña Carmen ay namumula sa hiya at galit, habang si Clara naman ay pilit na itinatago ang kanyang pagkairita sa likod ng kanyang mamahaling panyo. Sa huling pagkakataon, lumingon si Clara kay Lina na may matalim na tingin, isang babala na hindi pa tapos ang kanilang pag-uusig bago sila tuluyang naglaho sa dulo ng pasilyo. Ang katahimikang naiwan ay tila isang malalim na buntong hininga ng gusaling iyon matapos ang isang bagyo. Dahan-dahang lumapit si Dr. Gabriel kay Lina na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa silya at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang gusot na 500 piso. Hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niya munang bumalik ang normal na paghinga ng babae. Inilapag ni Gabriel ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sabaw sa tabi ni Lina. Ang amoy nito ay tila isang yakap na nagbibigay ng kaunting lakas sa nagugutom at nanghihinang katawan. Napansin ni Gabriel ang bahagyang pag-atras ni Lina nang lumapit ang kanyang kamay. Isang malinaw na senyales ng trauma at takot sa mga taong nasa paligid nito. Imbes na pilitin ang komunikasyon, kinuha ni Gabriel ang kanyang malinis na panyo at dahan-dahang inilagay ito sa ibabaw ng mesa, malapit sa kamay ni Lina. Hindi niya ito iniabot ng direkta upang hindi mailang ang babae. Kailangan mong kumain, Mrs. Cruz. Ang mga anak mo ay nangangailangan ng malakas na ina kapag nagising na sila. Huwag mong hayaang talunin ka ng mga taong walang halaga sa buhay mo. Ang malumanay na payo ni Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang ligtas na daungan sa gitna ng malupit na dagat. Isang pagtrato na matagal nang hindi nararanasan ni Lina mula sa sinumang lalaki. Samantala, sa loob ng isang pribadong laboratorio, sa itaas na palapag ng ospital, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Si Dr. Alejandro ay hindi mapakali habang nakatayo sa harap ng isang sopistikadong makina na kasalukuyang nagpoproseso ng DNA samples. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Lorenzo, isang kilalang abogado na may matalas na isipan at matinding pagmamahal sa kanilang pamilya. Ang bawat mahina at mekanikal na tunog mula sa makina ay tila isang tibok ng puso na bumibilis sa bawat segundong lumilipas. Walang nagsasalita sa dalawa, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa screen na nagpapakita ng porsyento ng pagkakatugma. Si Lorenzo ay humawak sa balikat ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. Alejandro, sigurado ka ba rito? 25 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Catalina. Maraming beses na tayong nabigo sa mga pekeng impormasyon at maling pag-asa. Baka masaktan lang natin muli si Mama, ang babala ni Lorenzo. Ngunit si Alejandro ay umiling ng may determinasyon. Ang pulseras, ang birthmark at ang pambihirang blood type. Lorenzo, hindi ito maaaring maging isang simpleng nagkataon lamang. Ramdam ko sa aking dugo na siya na nga ang matagal nating hinahanap. Biglang huminto ang makina at isang papel ang dahan-dahang iniluwa nito mula sa gilid. Ang tunog ng pag-print
ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Nanginginig ang kamay ni Alejandro habang kinukuha ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang pinakaimportanteng numero sa ilalim ng dokumento. Nang makita niya ang resulta, tila nawalan siya ng hininga sa sobrang emosyon. Ang nakasulat ay malinaw at hindi maikakaila. Probability of relationship is 79.79%. Isang perpektong pagkakatugma sa pagitan ng sample ni Lina at ng DNA record ng pamilya De La Vega. Napaupo si Alejandro sa silya. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan sa pagpatak. Si Lorenzo naman ay napasandal sa pader. Ang kanyang matatag na anyo ay biglang gumuho sa tindi ng kagalakan. Nahanap na natin siya, Lorenzo. Nahanap na natin ang bunso natin. Ang paos na sabi ni Alejandro habang yakap ang papel na tila isang kayamanan. Ang bawat taon ng pangungulila, ang bawat gabing puno ng luha ng kanilang ina, at ang bawat panalangin ng kanilang ama ay nagkaroon na ng kasagutan sa isang maliit na piraso ng papel. Mabilis na kinuha ni Lorenzo ang kanyang telepono upang tawagan ang kanilang panganay na kapatid, si Rafael, ang CEO ng De La Vega Empire. Rafael, ihanda mo ang lahat. Ihanda mo ang mansyon, ang mga pinakamagaling na doktor, at ang lahat ng proteksyon na kaya nating ibigay. Nahanap na ni Alejandro ang kapatid natin. Pero Rafael, kailangan nating mag-ingat. Ang ating bunso ay kasalukuyang naghihirap at inaapi sa sarili nating ospital. Hinding-hindi natin hahayaan na may muling dumapo na masamang hangin sa kanya. Ang sumpa ni Lorenzo ay puno ng puot para sa mga nanakit kay Lina at matinding pagmamahal para sa kanilang muling nahanap na kapatid. Ang katahimikan sa labas ng ospital ay biglang nabasag ng huminto ang isang hanay ng mga itim at mamahaling sasakyan sa harap ng main entrance. Walang anumang ingay ng busina, ngunit ang awtoridad na dala ng mga sasakyang yon ay sapat na upang mapalingon ang lahat ng tao sa paligid. Mabilis na bumaba ang mga security personnel na nakabarong, binubuksan ang pinto para sa isang matanda ngunit kagalang-galang na mag-asawa. Si Don Alfonso de la Vega ay naglalakad ng may katatagan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang asawang si Doña Mercedes. Ang ginang ay tila isang marupok na kristal na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang kanyang isang mata ay bahagyang malabo na dahil sa 25 taon ng walang patid na pagluha sa pagkawala ng kanilang bunsong anak. Sa loob ng charity ward, kung saan ang hangin ay mabigat sa amoy ng gamot at ang ingay ng mga pasyente ay hindi natitigil, si Lina ay mahimbing na nakatulog sa isang lumang silya sa tabi ng nursery. Ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng hirap at puyat at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa dalawang walang laman na bote ng gatas. Isang paalala ng kanyang kakapusan at ang tanging iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang mga anak. Ang kanyang kupas na duster ay may mantsa ng dugo at pawis, isang imahe ng isang inang tinalikuran ng lahat, ngunit patuloy na lumalaban para sa kanyang dugo at laman. Dahan-dahang pumasok ang pamilya De La Vega sa ward sa pangunguna ni na Alejandro at Lorenzo. Ang mga nurse at ibang pasyente ay napatahimik nang makita ang mga taong tila galing sa ibang mundo, mga taong hindi nararapat sa ganitong kaduming lugar. Ngunit para kay Doña Mercedes, wala siyang nakikitang dumi o gulo. Ang kanyang puso ay tumitibok lamang para sa babaeng nakita niyang nakayuko sa gilid. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahang lumalapit kay Lina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakbay pabalik sa gabi kung kailan nawala ang kanyang maliit na Catalina sa isang mataong parke. Huminto si Doña Mercedes sa harap ni Lina. Maingat niyang inangat ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang mukha ng babaeng mahimbing na natutulog. Nadama niya ang magaspang na balat ng mga palad ni Lina, ang mga kamay na nagtrabaho ng husto para mabuhay.
Nang mapansin niya ang maliit na peklat sa kilay ni Lina, isang sugat na nakuha nito noong bata pa nang mahulog sa kanyang kuna, isang gumuho na damdamin ang lumabas sa mga mata ng matanda. Hindi na niya kailangan ng anumang DNA test. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ang babaeng ito ay ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Nagising si Lina nang maramdaman ang mainit na haplos sa kanyang pisngi. Ang kanyang unang reaksyon ay takot. Ang pag-aakalang baka ito ay isa na namang panunumbat mula sa pamilya ni Mateo. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Doña Mercedes na puno ng wagas na pagmamahal at sakit, ang kanyang depensa ay biglang bumagsak. "Sino po kayo? Bakit po kayo umiiyak?" Ang mahinang tanong ni Lina, ang kanyang boses ay tila isang bata na naghahanap ng kalinga. "Catalina, anak ko." Ang tanging nabigkas ni Doña Mercedes bago siya humikbi at niyakap ng napakahigpit si Lina. "Patawarin mo si Mama. Ang tagal kitang hinanap. Ang tagal naming naghintay sa'yo, anak." Si Don Alfonso ay lumapit din at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Lina. Ang kanyang matatag na anyo ay tuluyan ng gumuho habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Ang mga kapatid ni Lina, sina Rafael, Alejandro at Lorenzo, ay nakatayo sa paligid nila, bumubuo ng isang pader ng proteksyon at pagmamahal na hindi kailanman naramdaman ni Lina sa loob ng 7 taon niyang pagsasama kay Mateo. Sa gitna ng emosyonal na tagpong ito, ang katahimikan ng ward ay biglang nabasag ng isang malakas na pagbukas ng pinto. Dumating si Mateo kasama ang kanyang abogado. May dalang isang folder na naglalaman ng mga dokumento para sa annulment at pagtalikod sa kustodya ng mga bata. Hindi niya napansin ang mga taong nakapaligid kay Lina. Ang kanyang pansin ay nakatuon lamang sa kanyang pansariling interes. "Lina, pirmahan mo na itong mga papel na ito. Huwag ka nang magpaawa sa mga taong narito. Alam nating lahat na ginagamit mo lang ang mga anak mo para perahan ako." Ang sigaw ni Mateo na puno ng puot at kawalang-galang. Nanigas ang buong pamilya de la Vega sa narinig na bastos na pananalita ni Mateo. Ang pagmamahal sa kanilang mga mata ay biglang napalitan ng isang mapanganib na lamig. Si Rafael de la Vega, ang panganay na kapatid, at ang pinuno ng kanilang imperyo ay dahan-dahang humarap kay Mateo. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na espada na handang tumapos sa sinumang mangangahas na saktan ng kanyang kapatid. Ang tensyon sa loob ng silid ay naging napakabigat, tila isang bagyo na handang sumabog sa anumang sandali. Hindi alam ni Mateo na sa oras na yon, ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho dahil sa taong kinalaban niya. "Pirmahan mo na to, Lina. Huwag mo na kaming pahirapan. Alam mo namang wala kang mapapala sa pagmamatigas mo." Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong charity ward. Puno ng kayabangan at kawalan ng pakundangan. Iwinagayway niya ang folder sa harap ni Lina. Hindi man lamang napapansin ang mga taong nakapaligid sa kanyang asawa. Para sa kanya, si Lina pa rin ang mahiyaing babae na maaari niyang tapakan at pasunurin sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Ang kanyang abogado ay nakatayo sa likuran niya. May mapang-aping ngiti na tila sigurado na sa kanilang tagumpay. Ngunit sa isang iglap, ang hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo sa lamig. 3 matatangkad na lalaki ang sabay-sabay na humakbang pasulong. Bumubuo ng isang pader na bakal sa harap ni Lina. Si Rafael, ang panganay, ay tila isang higanting bundok na hindi matitinag ang tindig. Si Alejandro ay may talim sa kanyang mga mata na tila kayang sumuri sa pinakamalalim na dumi ng kaluluwa ni Mateo. At si Lorenzo, ang abogado ng mga de la Vega, ay may isang ngiti na hindi nagbibigay ng saya, kundi nagbababala ng isang napakalapit na panganib. Dahan-dahang kinuha ni Lorenzo ang folder mula sa nanginginig na kamay ng abogado ni Mateo. Binasa niya ang bawat pahina ng mabilis, ngunit may matalas na pagsusuri. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi
bago niya dahan-dahang pinunit ang mga dokumento sa harap mismo ng mukha ni Mateo. Ang bawat tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang sampal na tumatama sa pagkatao ni Mateo. Ang mga piraso ng puting papel ay nagliparan sa sahig, tila mga basurang walang halaga sa harap ng kapangyarihan ng mga De La Vega. Ang mga basurang gaya nito ay hindi nararapat sa harap ng aking kapatid, ang malamig na deklarasyon ni Lorenzo. Humakbang si Don Alfonso de la Vega, ang haligi ng tahanan, at tumayo sa gitna ng kanyang mga anak. Ang kanyang presensya ay sapat na upang mapaurong si Mateo ng ilang hakbang. Ang lakas ng loob mong sigawan at tratuhin, na parang basahan ang nag-iisang anak na babae ng De La Vega Empire. Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit puno ng awtoridad na nagpayanig sa buong paligid. Sino ka sa akala mo para tapakan ang dangal ng aking prinsesa sa loob ng sarili naming ospital? Ang bawat salita ni Don Alfonso ay tila isang hatol na nagpabagsak sa balikat ni Mateo. Namutla si Mateo, ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig nang ma-realize niya kung sino ang mga taong kaharap niya. Ang pamilya De La Vega, ang mga taong may-ari ng mga bangko, kumpanya, at maging ang ospital na kinatatayuan niya. Ang kanyang kayabangan ay biglang napalitan ng isang matinding takot na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Sinubukan niyang magsalita, humingi ng paumanhin, ngunit ang kanyang dila ay tila naging bato sa sobrang kaba. Wala na ang mapang-aping asawa, ang natira na lamang ay isang maliit na lalaking nanginginig sa takot. Sa isang kumpas ng kamay ni Rafael, mabilis na kumilos ang mga gwardiya na nakabarong. Hinawakan nila si Mateo sa magkabilang braso ng may puwersa na hindi nito kayang labanan. Ilabas ang basurang ito at siguraduhin ninyong hinding-hindi na siya makakatapak sa anumang pag-aari ng mga De La Vega. Ang utos ni Rafael. Wala nang nagawa si Mateo kundi ang magpumiglas habang kinakaladkad siya palabas ng ward sa harap ng maraming taong nakasaksi sa kanyang sukdulang kahihiyan. Ang kanyang abogado naman ay mabilis na tumakas. Iniiwan ang kanyang kliyente sa sarili itong gulo. Napatingin si Lina sa likod ng kanyang mga kapatid at ama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang klase ng proteksyon na hindi niya inakalang mararanasan niya pa. Hindi niya kailangang lumaban mag-isa. May mga pader na bakal na nakatayo para sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan at ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng hapis, kundi luha ng pasasalamat at kapayapaan. Ang init ng palad ng kanyang ina na humahawak sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang bukas. Habang hinihingal na nakatayo si Mateo sa labas ng ospital sa ilalim ng nagsisimulang pagpatak ng ulan, biglang tumunog ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang nanginginig na kamay ay humawak sa screen at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa niyang mensahe. Ang kanyang pinakamalaking investor, ang kumpanyang bumubuhay sa kanyang maliit na negosyo, ay biglang nag-withdraw ng lahat ng pondo nang walang anumang paliwanag. Napatingin si Mateo sa itaas na palapag ng ospital, kung saan nakita niya ang silweta ni Rafael de la Vega na nakatayo sa bintana, tila isang hari na nagpapasya sa kapalaran ng isang alipin. Ang kanyang mundo ay nagsimula ng gumuho at ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbabayad. Ang amoy ng antiseptic at ang ingay ng siksikang charity ward ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng malambot na samyo ng sariwang lavender at ang katahimikan ng isang marangyang private suite sa loob ng De La Vega Medical Center. Nakahiga si Lina sa isang kama na may pinakamalambot na linen, isang pakiramdam na tila panaginip lamang para sa isang babaeng sanay matulog sa manipis na banig sa sahig ng kanilang maliit na paupahan noon. Sa tabi ng kanyang kama, dalawang mamahaling incubator ang maingat na binabantayan ng mga pribadong nurse. Ang kanyang mga anak, na dati ay tila hihinto na sa paghinga, ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng kulay
sa kanilang mga pisngi sa ilalim ng pinakamahusay na pangangalaga. Pumasok si Doña Mercedes sa silid. May dalang isang maliit na mangkok ng mainit na sopas na siya mismo ang nagluto. Hindi na siya ang matandang mukhang laging balisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa tuwing tinititigan ang kanyang muling nahanap na anak. Kailangan mong ubusin ito, Catalina. Gusto kong makita kang malakas bago tayo umuwi sa mansyon. Ang malambing na utos ng ina habang dahan-dahang sinusubuan si Lina. Sa bawat higop ng sopas, naramdaman ni Lina ang init na hindi lamang sa kanyang tiyan, kundi pati na rin sa kanyang pusong matagal nang nanirahan sa lamig ng kapabayaan. Nang pumasok si Don Alfonso, ang ama na dati ay tila isang estranghero sa kanyang paningin. Dahan-dahang bumangon si Lina. Sa kabila ng panghihina, inabot niya ang kanang kamay ng kanyang ama at maingat itong inilapat sa kanyang noo. Pa, blessing po, ang mahinang sabi ni Lina, ang kanyang unang pagmamano sa isang tunay na magulang. Tumulo ang luha ni Don Alfonso habang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Wala ka nang dapat ipag-alala, anak. Lahat ng kinuha sa'yo, ibabalik ko ng higit pa sa inaasahan mo. Hinding-hindi ka na muling luluhod sa harap ng kahit sino para lang makuha ang respeto mo. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa emosyonal na sandaling iyon. Pumasok si Dr. Gabriel, suot ang kanyang formal na asul na polo sa ilalim ng puting coat. Napansin niya ang pagbabago sa mukha ni Lina. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang marahang liwanag ng pag-asa. I just checked the babies, Catalina. Their vitals are improving remarkably. They are fighters just like their mother. Ang nakangiting balita ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay sandaling nanatili sa mukha ni Lina, isang pagtitig na puno ng paghanga at isang damdaming hindi pa niya mapangalanan. Nang maiwan ang dalawa sa loob ng silid, lumabas si Lina sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Ramdam niya ang bahagyang lamig ng gabi na dumadapo sa kanyang balat. Biglang naramdaman ni Lina ang isang makapal at mainit na kumot na inilagay sa kanyang mga balikat. Si Gabriel, iyon. Nakatayo sa kanyang likuran, ngunit may sapat na distansya upang hindi siya mailang. Salamat, Doc Gabriel, sa lahat ng ginawa mo, lalo na nung wala pa akong kahit ano. Ang tapat na pasasalamat ni Lina. Ngumiti si Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na musika sa gitna ng katahimikan. It was never about what you have, Catalina. It was always about who you are. Gusto ko lang maging bahagi ng maganda mong bukas, kung papayag ka. Nagkatinginan ang dalawa, isang sandali ng pag-unawa na higit pa sa anumang salita. Walang mali siya, walang pagmamadali, kundi isang tahimik na pangako ng pagsuporta. Ipinatong ni Lina ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Nang panandalian, pinapahintulutan ng sarili na maging marupok sa harap ng isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na respeto. Ang buwan ay nagniningning sa itaas, tila saksi sa pagsisimula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Catalina de la Vega. Isang buhay na hindi na itinakda ng utang na loob, kundi ng tunay na pag-ibig at pagpapahalaga. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng iabot ng isang nurse, ang isang liham na iniwan sa front desk para kay Lina. Nang buksan ito ni Lina, ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Ang sulat ay galing kay Clara. May kasama itong larawan ng isang ultrasound na nagpapakita ng isang sanggol sa loob ng sinapupunan. Ngunit may mga sulat kamay sa gilid na nagsasabing may malubhang depekto ang bata at nangangailangan ng napakalaking halaga para sa operasyon. Ate Lina, parang awa mo na. Tulungan mo ang batang ito. Alam kong ikaw na ang makapangyarihan ngayon. Huwag mong hayaang magdusa ang bata dahil sa mga kasalanan namin. Ang nakasulat sa liham. Napaupo si Lina sa silya. Ang kanyang puso ay muling bumigat. Sa gitna ng kanyang pagbangon, ang nakaraan ay tila isang anino
na ayaw siyang tantanan. Alam niyang ito ay isa na namang panibagong patibong o marahil ay isang totoong tawag ng saklolo. Ngunit ang bawat salita ni Clara ay tila isang paalala ng sakit na idinulot nito sa kanya. Tiningnan ni Lina ang kanyang mga anak sa incubator at pagkatapos ay ang larawan ng ultrasound sa kanyang kamay. Ang kanyang muling nabuong mundo ay muling nahaharap sa isang pagsubok. Isang pagsubok kung ang kanyang puso ay handa na bang magpatawad o kung ang katarungan ay hihilingin ang kabayaran ng bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang opisina ni Mateo na dati ay puno ng yabang at mga mamahaling kagamitan ay tila naging isang kulungan ng takot at desperasyon. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog, ngunit bawat tawag ay hindi nagdadala ng magandang balita, kundi mga banta ng demanda at pagkansela ng mga kontrata. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang maliit na imperyo ng trucking at logistics ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Napasandal si Mateo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at lito. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganito kabilis ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa kabilang dako, sa loob ng isang high-tech na boardroom sa tuktok ng De La Vega Tower, si Rafael De La Vega ay nakatitig sa mga graph sa malaking screen. Walang emosyon ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang bawat pagbaba ng stock ng kumpanya ni Mateo. Bilihin niyo ang lahat ng utang niya sa bangko. Siguraduhin ninyong sa oras na magising siya bukas, ang tanging may-ari ng kanyang hininga ay ang pamilya De La Vega. Ang malamig na utos ni Rafael sa kanyang mga tauhan. Hindi lamang ito negosyo para sa kanya. Ito ay isang formal na pagpaparusa sa lalaking naging dahilan ng pagdurusa ng kanyang kapatid. Samantala, sa bahay ni Mateo, ang katahimikan ay matagal nang nilamon ng walang katapusang pag-aaway. Si Clara, na dati ay tila isang maamong tupa, ay nagpakita na ng kanyang tunay na kulay. Mateo, kailangan ko ng pera pambili ng bitamina at para sa mga gamot na sinabi ng doktor. Hindi pwedeng maupo ka lang dyan at umiyak. Ang sigaw ni Clara habang ibinabato ang mga gamit sa sahig. Si Doña Carmen naman ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kanyang mga alahas na isa-isa nang naisasangla. Ngayon lamang niya napagtanto na ang manugang na itinaboy niya ay ang siyang tanging nag-aalaga sa kanya nang walang reklamo, habang ang paborito niyang si Clara ay walang ibang alam, kundi ang humingi at mag-utos. Ano ba, Clara? Wala na tayong pera. Bankrupt na ang kumpanya ko dahil sa pakikialam ng mga De La Vega. Ang ganti ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Sana ay hindi ko na lang iniwan si Lina. Sana ay nakinig ako sa kanya. Nang marinig ang pangalan ni Lina, lalong nag-apoy ang galit ni Clara. Isang matinding sampal ang ibinigay niya kay Mateo bago siya nagkulong sa kwarto, dala ang huling natitirang pera sa vault ng bahay. Ang laso ng kasinungalingan na kanilang binuo ay unti-unti nang pumapatay sa kanilang sariling relasyon. Isang formal na imbitasyon ang dumating sa tanggapan ni Mateo kinabukasan. Isang misteryosong kumpanya ang nag-alok na bilihin ang lahat ng kanyang ari-arian at bayaran ang kanyang mga utang. Sa isang kondisyon, kailangan niyang pirmahan ang lahat ng papeles sa harap ng mismong CEO ng kumpanyang yon. Para kay Mateo, ito na ang tanging paraan upang hindi siya mabulok sa kulungan. Suot ang kanyang huling malinis na Amerikana, pumunta siya sa De La Vega Medical Center sa itaas na palapag kung saan matatagpuan ang mga opisina ng mga may-ari. Nanginginig ang mga tuhod ni Mateo habang naglalakad sa mahabang pasilyo na may makintab na sahig. Pagpasok niya sa malaking silid, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod sa bintana, nakatingin sa malawak na lungsod sa ibaba. Ang babae ay suot ang isang mamahaling puting silk na bestido. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod.
at ang bawat kilos niya ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Salamat po sa pagtanggap sa akin, Madam CEO. Handa na po akong pumirma para maligtas ang pamilya ko. Ang paos na sabi ni Mateo habang nakayuko. Dahan-dahang humarap ang babae. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo para kay Mateo. Ang kanyang hininga ay tila naputol at ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kinalalagyan sa sobrang gulat. Ang babaeng nasa harap niya, ang CEO, na may hawak ng kanyang kapalaran, ay walang iba kundi si Lina, o mas kilala na ngayon bilang si Catalina de la Vega. Wala na ang takot at hapis sa kanyang mukha. Ang tanging nakikita ni Mateo ay ang isang matatag na babaeng tila isang diyosa ng katarungan. Lina, ikaw? Ang tanging nabulalas ni Mateo bago siya tuluyang napaluhod sa sahig sa sobrang hiya at panghihina. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila huli na para sa anumang kapatawaran. Si Catalina ay tumingin lamang sa kanya nang may malamig na mata, tila tinititigan ng isang maliit na insekto na walang halaga. Ang palasyo ng kasinungalingan na binuo ni Mateo ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng mga paa ni Catalina at ang simula ng kanyang tunay na pagbabayad ay kasisimula pa lamang. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang malupit na hagupit ng langit sa gitna ng kadiliman ng gabi. Sa labas ng naglalakihang bakal na gate ng mansyon ng mga De La Vega, isang anino ang kanina pa pabalik-balik, basang-basa at nanginginig sa lamig. Si Mateo iyon, ang lalaking dati ay naglalakad nang may mataas na noo. Ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nawalan ng masisilungan. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay puno na ng putik at ang kanyang sapatos ay lubog sa baha. Ngunit tila hindi niya ito alintana. Ang tanging nasa isip niya ay ang pag-asang muling makuha ang loob ni Lina, ang babaeng itinapon niya na ngayon ay hawak ang kanyang buong hininga. Lina, maawa ka. Mag-usap tayo. Isipin mo ang mga anak natin. Ang paos na sigaw ni Mateo na halos lamunin ng ingay ng ulan at hangin. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang malamig na rehas ng gate, tila isang bilanggo na nagmamakaawang makalaya. Sinubukan niyang gamitin ang huling baraha na alam niyang magpapalambot sa puso ng anumang ina, ang kanilang mga anak. Akala niya, sa likod ng lahat ng yaman at kapangyarihan ni Catalina, naroon pa rin ang marupok at mapagpatawad na si Lina na madali niyang mabibilog ang ulo sa pamamagitan ng matatamis na salita at huwad na pagsisisi. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansyon at isang liwanag ang tumama sa basang kalsada. Isang itim na payong ang pumasok sa paningin ni Mateo. Inaalalayan ng isang gwardiya ang babaeng dahan-dahang lumalapit sa gate. Si Catalina iyon, suot ang isang mahabang bestidong itim na tila nagpapakita ng kanyang pagluluksa sa nakaraan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at awtoridad. Malayo sa mahiyaing Lina na dati ay sumusunod lamang sa anino ni Mateo. Huminto siya sa tapat ng rehas. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng dilaw na ilaw ng poste, malamig at walang anumang bakas ng emosyon. Lina, asawa ko. Salamat at lumabas ka. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso, pero ikaw at ang mga bata ang tunay kong pamilya. Maawa ka sa amin ni Mama. Wala na kaming matirhan. Ang pagsusumamo ni Mateo habang pilit na inaabot ang kamay ni Lina sa pagitan ng mga rehas. Ngunit imbes na mahabag, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catalina. Ang kanyang tingin ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa bawat kasinungalingang binibitiwan ni Mateo. Ang asawang kilala mo, Mateo, ay namatay na sa malamig na sahig ng charity ward sa araw na tinalikuran mo kami ng mga anak ko. Ang boses ni Catalina ay matatag. Walang panginginig, tila isang hatol na hindi na mababago. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga anak ko sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanila. Wala silang ama.
na tulad mo. Ang tanging meron sila ay isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanila. Inilabas ni Catalina ang isang folder mula sa ilalim ng kanyang payong at ibinato ito sa paanan ni Mateo. Hinahayaan itong mabasa ng ulan at mapuno ng putik. Iyan ang dokumento ng buong kustodya ng mga bata at ang restraining order na nagsasabing hinding-hindi ka na maaaring lumapit sa amin nang mas malapit sa 1 kilometro. Kung susubukan mo pang magpakita rito, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Ang pagtatapos ni Catalina. Tinalikuran niya si Mateo ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang bawat hakbang palayo ay tila isang pagbaon sa lahat ng alaala ng kanilang madilim na nakaraan. Iniwan niya si Mateo na nakaluhod sa putikan, yakap ang basang folder na tila isang huling labi ng kanyang gumuho na buhay. Pagpasok ni Catalina sa loob ng mainit at maliwanag na mansyon, agad siyang sinalubong ni Dr. Gabriel. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan nitong kinuha ang basang payong at iniabot ang isang malinis na tuwalya. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Catalina. Isang panginginig na hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa huling bugso ng emosyong pinakawalan niya. Tapos na, Catalina. Ligtas ka na rito sa loob. Wala nang makakasakit sa'yo. Ang bulong ni Gabriel, habang marahang pinipisil ang kamay ng babae. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Catalina ang isang klase ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagdarasal. Isang ligtas na daungan sa gitna ng malupit na mundo. Habang ang lahat ay tila maayos na sa mansyon ng mga De La Vega, isang kakaibang tensyon naman ang namumuo sa madilim at maliit na paupahang tinutuluyan ni na Doña Carmen at Clara. Dahil sa kawalan ng pera, pilit nilang tinitiis ang bawat isa sa loob ng isang masikip na kwarto. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Clara, napansin ni Doña Carmen ang isang teleponong nakatago sa ilalim ng unan ng babae. Isang teleponong hindi alam ni Mateo. Sa sobrang kuryosidad, binuksan ng matanda ang mga mensahe at doon ay tumambad ang isang katotohanang magpapayanig sa kanilang lahat. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang lalaki ang nagsasabing, "Sana naniwala si Mateo na sa kanya ang batang yan. Magpadala ka pa ng pera kung ayaw mong ibunyag ko ang totoo." Ang nanginginig na kamay ni Doña Carmen ay halos mabitawan ng telepono habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding galit at panlilinlang. Ang maliit at madilim na paupahang tinutuluyan ni na Mateo, Doña Carmen at Clara ay tila naging isang impyerno sa lupa. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng alikabok at ang amoy ng panis na pagkain. Isang malaking kabaligtaran sa malinis at marangyang mansyon na dati nilang tinitirhan. Sa loob ng silid na yon, ang dati ay matatamis na salita ay napalitan na ng mga mura at sigawan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Clara, hindi na nakapagtago si Doña Carmen. Hawak ang nanginginig na kamay. Kinuha niya ang lihim na telepono ni Clara mula sa ilalim ng unan at binasa ang bawat mensaheng nagpapatunay sa sukdulang kataksilan ng babaeng itinuring niyang paborito. "Hindi kay Mateo ang batang ito. Niloloko mo lang kami, Clara." Ang pasigaw na paratang ni Doña Carmen nang magising si Clara. Ang matanda ay nakatayo sa harap niya. Namumula ang mukha sa matinding galit at ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa screen ng telepono. Ngunit imbes na matakot o humingi ng tawad, isang malamig at mapang-asar na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Tumayo ang babae at hinarap ang matanda nang walang anumang bakas ng respeto. "Oo, hindi kay Mateo ang batang ito. At ano ang gagawin mo? Matanda ka na, baldado, at wala ng pera. Sino ang maniniwala sa'yo?" Ang mapait na sagot ni Clara habang pilit na inaagaw ang telepono. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, isang matinding pananakit ang naramdaman ni Doña Carmen sa kanyang ulo. Tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang utak. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim at ang kalahati ng kanyang katawan
ay tila naging bato sa bigat. Bumagsak ang matanda sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang bibig ay bahagyang naging tabingi habang sinusubukang humingi ng tulong. Ngunit si Clara, imbes na tumawag ng ambulansya, ay tumitig lamang sa kanya ng may malamig na mata. Inuna pa ni Clara na halongkatin ang natitirang alahas sa bag ng matanda bago ito iwanang nakahandusay sa maruming sahig. Nang dumating si Mateo mula sa kanyang paghahanap ng trabaho, ang nadatnan niya ay isang eksenang tila hango sa isang nakakatakot na panaginip. Ang kanyang ina ay hindi na makapagsalita. Nakatingin lamang sa kisame na may mga luhang dumadaloy sa gilid ng mata. At si Clara, ang babaeng akala niya ay ang kanyang huling pag-asa, ay kasalukuyang nag-eempake ng lahat ng kanyang mga gamit, kasama ang huling perang itinabi ni Mateo para sa upa ng bahay. Aalis na ako, Mateo. Hindi ako tanga para mabulok dito kasama ang isang talunan na gaya mo at ang nanay mong pabigat. Ang huling salita ni Clara bago ito tuluyang lumabas ng pinto, dala ang lahat ng natitirang kayamanan ni Mateo. Hindi pa natatapos ang bangungot ni Mateo nang marinig niya ang malakas na katok sa pinto. Inakala niya na bumalik si Clara, ngunit nang buksan niya ito, ang tumamad sa kanya ay si Lorenzo de la Vega, kasama ang 2 pulis. Ang mukha ni Lorenzo ay tila isang pader na bakal, walang anumang awa para sa lalaking nasa harap niya. Mateo Cruz, narito kami para ihain ang warrant of arrest laban kay Clara Santos para sa kasong estafa at pagnanakaw ng pondo ng kumpanya na pagmamay-ari na ngayon ng mga de la Vega. At para sa iyo, Mateo, narito ang notice of eviction. Mayroon kayong 1 oras para lisanin ang lugar na ito. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila isang hatol ng kamatayan. Si Mateo ay napaupo sa tabi ng kanyang inang na stroke. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo habang humihikbi ng walang tunog. Ang bawat pang-aaping ginawa niya kay Lina, ang bawat luhang pinaluha niya sa kanyang asawa, at ang bawat pagtalikod niya sa kanyang mga anak ay bumabalik na ngayon sa kanya ng makasampung ulit. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, at ang tanging kasama niya ay ang kanyang ina na ngayon ay sising-sisi rin sa lahat ng kanyang kalupitan. Ito ang tunay na mukha ng karma, ang pagkawasak ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at kasakiman. Sa mansyonon ng mga de la Vega, mahinahong pinatay ni Catalina ang telebisyon matapos mapanood ang ulat tungkol sa pagkakadakip kay Clara sa airport. Wala siyang naramdamang tuwa, kundi isang malalim na kagaangan ng loob. Hindi na siya ang biktima. Siya na ngayon ang tagapanood ng sariling pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Hinarap niya ang kanyang mga anak, na ngayon ay malulusog na at naglalaro sa carpeted na sahig. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang himig ng tagumpay sa gitna ng katahimikan. Ang hustisya ay hindi dumating sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at ang hindi maiiwasang paniningil ng tadhana. Lumapit si Dr. Gabriel kay Catalina at iniabot ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang haplos sa balikat ng babae ay puno ng pag-unawa. Tapos na ang bagyo, Catalina. Maaari mo nang isara ang aklat na yon at magsimula ng isang bagong kwento. Ang bulong ni Gabriel. Tumingin si Catalina sa bintana, kung saan ang mga bituin ay nagniningning na nang walang anumang ulap na humaharang. Ang bawat peklat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ang mga ito ay nagsisilbi na lamang na paalala ng kanyang katapangan at ang wagas na pagmamahal ng kanyang tunay na pamilya na nagligtas sa kanya mula sa dilim. Ang bawat pagsikat ng araw sa mansyon ng mga de la Vega ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa sa balat ni Catalina. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib sa tuwing maririnig ang tunog ng sasakyan sa labas. Sa halip ay isang mapayapang kuryosidad kung anong bagong kaalaman ang ituturo sa kanya ng kanyang mga kuya. Sa tulong ni Lorenzo,
Nagsimulang mag-aral muli si Catalina tungkol sa pangangasiwa ng negosyo, habang si Rafael naman ay matiyagang nagpapaliwanag sa kanya ng mga intricacies ng kanilang imperyo. Ang dating mahiyaing tindera ay unti-unti nang nagkakaroon ng tinig, isang matatag na boses na hindi na nanginginig sa takot, kundi nagniningning sa talino at determinasyon. Ang kanyang mga anak na ngayon ay malulusog at madalas nang humahakhak ang nagsisilbing inspirasyon niya sa bawat pahina ng librong kanyang binabasa. Sa gitna ng kanyang pagbabago, isang tao ang nanatiling tila isang matatag na poste sa kanyang tabi, si Dr. Gabriel. Hindi ito lumalapit ng may pagmamadali. Ang bawat pagbisita nito ay puno ng respeto at malasakit na hindi lamang para sa kalusugan ng kambal, kundi pati na rin para sa kapayapaan ng puso ni Catalina. Isang gabi, habang ang buwan ay nagniningning ng husto sa gitna ng hardin ng mansyon, lumabas si Catalina upang lumanghap ng sariwang hangin. Doon niya dinatnan si Gabriel, nakatayo sa ilalim ng puno ng narra, tila hinihintay ang kanyang pagdating nang walang anumang reklamo sa tagal ng paghihintay. Naupo ang dalawa sa isang kahoy na bench. Ang amoy ng mga bulaklak ng dapo at rosal ay humahalo sa malamig na simoy ng gabi. Minsan, hindi ko pa rin maiwasang maisip kung panaginip lang ba ang lahat ng ito. Ang mahinang simula ni Catalina habang nakatingin sa kanyang mga palad na wala na ang mga kalyo ng hirap. Natatakot ako na baka isang araw, magising ako at nasa charity ward uli ako, yakap ang mga walang laman na bote ng gatas. Ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot, isang alaala ng mga peklat na iniwan ng kanyang madilim na nakaraan kay Mateo. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Catalina. Isang haplos na kasing gaan ng pakpak ng paro-paro, ngunit kasing tibay ng bakal sa pagbibigay ng katiyakan. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya munang madama ni Catalina ang init ng kanyang palad. Ang mga peklat mo, Catalina, ay hindi tanda ng iyong pagkatalo. Ang mga ito ay medalya ng iyong katapangan. Ang malumanay na sabi ni Gabriel habang tinititigan ang mga mata ng babae. Hindi ko gustong burahin ang nakaraan mo dahil bahagi iyan ng kung sino ka ngayon. Gusto ko lang maging bahagi ng maganda mong bukas kung papayag ka. Dahan-dahang ikiniling ni Catalina ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, isang kilos na puno ng pagtitiwala at kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot at ang tanging naririnig nila ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon. Walang halong pagnanasa, kundi isang wagas na pag-uugnay ng dalawang kaluluwangang nahanap ang isa't isa sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat tibok ng puso ni Gabriel ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling mag-iisa si Catalina sa harap ng anumang bagyo. Ito ang tunay na kahulugan ng isang ligtas na daungan. Ang pakiramdam na sa wakas, ikaw ay nasa tahanan na. Ang katahimikan ng gabi ay dahan-dahang nabasag ng isang mahina at paos na boses mula sa baby monitor na dala ni Catalina. Da. Ang narinig nilang ungol mula sa isa sa mga kambal na nagising sa loob ng nursery. Nagkatinginan sina Catalina at Gabriel. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at tuwa. Mabilis silang pumasok sa loob at nakita ang maliit na si Gabrielito, ang sanggol na isinunod ang pangalan sa doktor, na nakatayo sa gilid ng kanyang kuna habang nakalahad ang mga kamay kay Dr. Gabriel. Ang unang salita ng bata ay hindi lamang isang milestone, kundi isang saksak sa puso ng saya para kay Catalina na makitang may kinikilala ng ama ang kanyang mga anak. Isang ama na hindi man nila kadugo ay higit pa sa tunay sa pagmamahal. Habang nagtatawanan ng dalawa, habang karga ni Gabriel ang bata, isang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang kagalakan. Pumasok si Lorenzo, ang abogadong kapatid ni Catalina.
May dalang isang formal na puting sobre na may selyo ng korte. Ang mukha ni Lorenzo ay may halong seryoso at malawak na ngiti. Catalina, dumating na ang opisyal na desisyon mula sa korte. Ang sabi ni Lorenzo habang iniabot ang sobre. Nang buksan ito ni Catalina, ang kanyang hininga ay tila naputol sa sobrang emosyon. Ang nakasulat ay malinaw at pinal. Ang kasal ni na Catalina de la Vega at Mateo Cruz ay opisyal na nang idineklarang annulled. Malaya na siya. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanyang madilim na nakaraan ay tuluyan na ngang naputol. Nagbubukas ng isang pinto, patungo sa isang kinabukasang wala ng anino ng kalupitan. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng korte ay tila isang malinis na telon na naghuhudyat ng pagtatapos ng isang madilim na dula. Hawak ni Catalina ang opisyal na dokumento ng kanyang annulment. Ang bigat ng papel sa kanyang kamay ay kabaligtaran ng kagaangang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang niya pababa sa mga hagdan ng korte, tila may isang mabigat na tanikala na unti-unting kumakawala sa kanyang mga paa. Ang hangin ay sariwa at malaya, malayo sa lansa ng ospital at sa pait ng kanyang nakaraan. Ang dating mahiyaing Lina ay tuluyan na ngang naglaho at ang isinilang na muli ay si Catalina de la Vega, isang babaeng may sapat na lakas upang harapin ang sarili niyang tadhana. Sa paanan ng hagdan, isang anino ang humarang sa kanyang dinaraanan. Si Mateo iyon, nakatayo sa ilalim ng mainit na araw. Suot ang isang gusot at luma ng Amerikana. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang balat ay tila nawalan na ng sigla. Hindi na siya ang mapangaping lalaking nakilala ni Catalina. Ngayon ay mukha na lamang siyang isang talunang sundalo sa isang gyerang siya mismo ang nagsimula. Nang makita niya si Catalina, mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ang babaeng dati ay pagmamay-ari niya. Lina, asawa ko. Ang paos na panimula ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi at matinding desperasyon. Ngayong tapos na ang lahat ng gulo, maaari ba tayong magsimula muli? Patawarin mo ako sa lahat. Nagbago na ako, Lina. Isipin mo ang ating mga anak. Kailangan nila ng isang buong pamilya. Maawa ka sa amin ni Mama. Wala na kaming matirhan at ang tanging nasa isip ko ay ang bumalik sa piling mo. Sinubukan ni Mateo na lumuhod sa harap ni Catalina. Umaasang ang kanyang pagpapakumbaba ay muling magpapalambot sa puso ng babaeng paulit-ulit niyang tinapakan. Tumingin si Catalina kay Mateo, ngunit hindi galit o puot ang nakita sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang malalim at nakakabinging kawalang pakialam. Ang pakiramdam na tila tumitingin siya sa isang estrangherong wala nang anumang puwang sa kanyang buhay. Ang pamilyang sinasabi mo, Mateo, ay matagal mo nang pinatay sa araw na pinili mo ang sarili mong kaligayahan kaysa sa kaligtasan ng mga anak mo. Ang malamig na sagot ni Catalina. Ang kanyang boses ay matatag. Walang anumang bahid ng emosyon, tila isang hukom na nagbabasa ng isang pinal na desisyon. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng iyong pangalan sa puso ko. Dinukot ni Catalina mula sa kanyang maliit na bag ang kanyang lumang wedding ring. Isang manipis na gintong singsing na dati ay itinuring niyang simbolo ng kanyang wagas na pag-ibig, ngunit naging simbolo lamang ng kanyang pagkakabilanggo. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito dahan-dahang binitawan sa ibabaw ng isang basurahan sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa loob ng plastik ay tila isang tuldok sa huling pangungusap ng kanilang kwento. Malaya na ako, Mateo, at sa kalayaang ito, hinding-hindi na muling magtatagpo ang ating mga landas. Ang pagtatapos ni Catalina bago siya naglakad palayo nang hindi man lamang lumilingon.
Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Doktor Gabriel. Suot ang isang simpleng puting polo at isang ngiting tila nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Mula sa loob ng sasakyan, narinig ni Catalina ang maliliit na tawa at ang mga salitang, "Nanay, nanay," mula sa kanyang mga anak. Ang bawat nota ng tinig ng mga bata ay tila isang himig ng tagumpay. Inalalayan ni Gabriel si Catalina papasok sa sasakyan. Ang kanyang haplos sa likod ng babae ay puno ng respeto at pangako ng isang masayang bukas. Habang umaandar ang sasakyan palayo, pinanood ni Catalina sa side mirror ang papaliit na imahe ni Mateo na nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada, mag-isa at talunan sa ilalim ng tirik na araw. Ang bawat distansya na namamagitan sa kanila ay tila isang hakbang patungo sa kanyang tunay na tahanan. Wala na ang takot, wala na ang hapis. Ang tanging nararamdaman ni Catalina ay ang mainit na kamay ni Gabriel na humahawak sa kanyang palad at ang mabangong amoy ng kanyang mga anak sa likuran. Ang kanyang muling pagsilang ay hindi lamang isang pagbangon mula sa hirap, kundi isang pagyakap sa isang buhay na puno ng pagpapahalaga, katarungan at tunay na pag-ibig na hinding-hindi na muling mawawala.